Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, pag-usapan natin itong naging live topic ni Teacher Mark kanina. Actually, nahanap ko lang yung ano ni Teacher Mark kanina. Nakita ko nag-live itong si Attorney Claire. So syempre, pinanood natin. Naaliw na ako, nakalimutan ko magre-react nga pala ako. So ito nga guys, no? Sa live discussion kanina ni Teacher Mark, pinag-usapan niya yung mga naging part ng ng committee hearing. Okay? Which is ito po 'yon. So may mga sinabi rito si Idol na talaga namang natatawa ako na again ide-debunk natin. Ang pinakamagandang part actually nitong Senate inquiry itong committee hearing na to, itong tinanong ni Senator Jinggoy. Nakapuntos dito si Senator Jinggoy. Anyway guys, let's get started. Yung kasi the statistics is very important for us to be able to properly and effectively implement the provisions of the proposed bill. How can our concerned government agencies, particularly the Department of Labor, ensure that we have an accurate or at least realistic data on the number of employees in the media industry? Mr. Chair, maybe perhaps aside from inspection where we enforce standard, pwede po sigurong i-consider natin for workers who are not employees to that their number or names be reported also to the Department of Labor and Employment. The floor is with Senator Tulfo. Yan na. Mr. Chair, having been a member of the media Yes. before I became senator for more than 2 decades, Aha. nakikita ko po yung kadalasang problema na encounter ng mga taga-media, especially mga reporter and cameraman, lalo pa kung sila po ay talent because never po ako naging regular, ako po ay palaging talent at accepted ko po yun. Masaya naman po ako sa naging trabaho ko as talent sa iba't ibang radio stations and print. Okay. First question natin. As a talent, anong hold sa kanya ng TV5 sa Raffy Tulfo in action? Okay? Kasi ang pagkakaalam ko, search natin ha. Nag-start ang Raffy Tulfo in action ano tawag doon? Wanted sa radyo. Yan. Wanted sa radyo. So as a talent, ito, I'm not sure kung ang Wanted sa radyo ay handle ng TV5. So kung ano man yung nagiging issue dyan sa TV5, ay sa Wanted sa radyo, okay, kung titingnan natin yung history ng Raffy Tulfo in action, ine-extract nila yung mga problemang inilalapit sa Wanted sa radyo. Tapos, inaano nila dito sa Raffy Tulfo in action. Just to add, no, isang branch. Okay? Sa Raffy Tulfo in action, meron siyang foundation. As per Raffy Tulfo din, ang may-ari daw ng RTIA ay isang foundation. Ang foundation po, sa pagkakaalam ko, is an NGO or non-government organization and normally non-profit. Normally, non-profit. Sa makatuwid, sila po ay isang charitable institution na hindi po tinataksan. Okay? So ngayon lang po ako nakita, I'm trying to reach out to DSWD. I want
marami po tayong mga kaibigan na nasa DSWD, and I really want to sit down with them and talk about sa situation ni Raffy Tulfo as a so-called NGO, no, na nagmamay-ari ng dalawang malalaking social media account, which is ang Facebook at saka ang kanyang YouTube. At most, if not all, most of ng income ng mga channels na yan ay pumapasok sa loob ng kanyang RTIA. Which again, wala ba silang na-violate na batas with regards to the operation of RTIA as a foundation? Hindi ba ito yung way nila to avoid paying taxes? So there's a lot of questions that I would really like to raise, both sa BIR at saka sa DSWD pertaining dito sa practices ni Raffy Tulfo as a foundation, ha? Anyway, so going back, balik tayo dito kay Idel. In media, ang napapansin ko lang po talaga yung bang palagi yung talent ka, dehado ka pagdating sa benefits, pag nagkasakit ka, hindi mo alam kung saan mo kukunin yung panggastos para sa hospital bill. Pag may nangyari sa member ng family mo, kailangan mo ng panlibing, hindi mo alam kung saan manggagaling yan. And anytime pwede kang tanggalin kasi nga wala kang security of tenure dahil talent ka. So siguro it's about time na alisin ang contractualization sa media. Siguro gawin na ng talent lahat ng mga reporter at saka mga cameraman. Kasi napakahalaga po ang ginagampan ng papel ng mga reporter at cameraman. Sila po ang nagdadala ng balita sa ating mga tahanan. So parang sinasabi rito ni Raffy Tulfo, okay, if I understand correctly, sinasabi niya rito, is lahat na nagtatrabaho, gaya ng mga news reporter, ito lang ba ay kinukonsider na talent? It's like freelancers. I mean, if I understand it correctly, itong talent, when you say talent, they are freelancers. Diba? They are the one that educate us kung ano po yung nangyari sa ating bansa. They play a very important, crucial role. I really don't think it's a matter of educating people. It's a matter of disseminating information. Diba? In what context? Not unless you're doing documentary. Diba? Yung mga documentary na that's a different story. Pero if you're just bringing the news sa public, like halimbawa, sinishare mo yung mga information, that's information dissemination, hindi yung educate. Yung cameraman at reporter. And yet, dating naman sa benefits at sweldo, of course, I'm talking about talents, sila po ay nadidehado. Pag regular, okay lang. Pag talent, dehado sila. I remember several times. Okay. Another question. Pag ikaw ba talent, mas malaki ba ang kinikita mo sa isang regular employee ng isang network? Kasi if the answer is yes, then parang kinover na ng pagbabayad sa'yo sa talent yung mga benefits na natatanggap din naman ng isang regular employee. Plus the fact that if pumayag ka na maging talent ka lang and yet you're getting an X amount of money higher than the regular, bakit ka magrereklamo? Diba? Kung ikaw mismo, pumayag ka dun sa agreement, ay isa kang talent. And yet, you're receiving an X amount of money which is higher dun sa binabayad sa isang, Sa isang regular employee. May mga kasama na ako sa TV5 na nagkasakit. Kulang sila sa benefits sa akin lumapit. And of course, I'm very proud and happy sa kanilang tiwala. Ako nilapitan. And that not only applies dun sa mga kasamahan ko sa TV5, maging sa mga ibang nag-work sa ibang. So are you saying, Raffy Tulfo, that TV5 is not doing their job or not giving the tawag dito, the proper benefits as per labor law?
Kaya ikaw yung nilapitan? 'Di ba? Naisip mo bang kasiraan ng TV5 ito? Stations na Kasiraan ng TV5 pero kabanguhan mo kasi ikaw nilapitan. kapag meron silang kailangan, especially sa pag nagkasakit, kulang yung benefits na tatanggap. And I've been saying this all along. Ang masakit nito, Mr. Chair, ang nangyari kapag merong isang taga-media nagkasakit yung kanyang kamag-anak, at nalaman po ng mga politiko, yung mga politiko mag-o-offer na tutulong doon sa taga-media na yon. So, what happens then after that? Of course, itong taga-media, indebted na po siya doon sa politiko na tumulong sa kanya. One way or the other, medyo magiging bias ng kanyang reporting, especially kung concerning dito sa politiko na tumulong sa kanya. That's why kailangan po talaga mabigyan ng full benefits. So, eto guys, if I understand it correctly. Una, pinapalabas niya na yung ibang empleyado ng TV5 are not receiving the proper benefit as per labor law. Pangalawa, dahil nga hindi sila nakakatanggap at lalapit sa mga politiko like him, no? Nagkakaroon na ng utang na loob ngayon itong si reporter. So nagiging bias na. So applying his logic, are you saying, Raffy Tulfo, na dahil tinulungan mo ang ibang empleyado ng TV5, pag nagbigay sila ng news tungkol sa'yo, bias na sila? Kasi politiko ka, nilapitan ka nila, tinulungan mo sila, yun ba yung pinapahiwatig mo? Diba? Doon po sa mga merong ibang versions, comment yung inyong ibang pagkakaintindi. Pero yun yung dating sa akin eh. Magandang salary ang mga taga-media nang sa gayon magiging balanse palagi ang kanilang pag-uulat ng mga balita. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Raffy. Yes, you're raising your hand. Mr. Chair, may isa pa po kaming concern na yun nga po, hindi ko narinig yung nabanggit na bilang ni Attorney Cherry, pero yung concern kasi namin, yung bilang ng unionized na empleyado, sobrang baba po compare doon sa kabuuan nung manggagawa. Yun nga po, hindi ko alam kung ilan yung nabanggit ni Attorney Cherry, pero sa kasalukuyang bilang namin po sa ABS-CBN po ay nasa 120 plus lang po kami. Yun lang po yung kasapi sa Union. Kanina po may nagbanggit na tatlong klase lang yung klase ng manggagawa, supervisory, rank and file at yung managerial. So, paano po nangyari na gano'n na sobrang liit nung porsyento nung union sa ABS-CBN? May want to respond? Mr. Chair, as of this moment, I have no data on the number of union workers, but according to Mr. Villanueva. However, the data, but that you requested, number of our regular employees, including probationary, project employees, include Kung saan sila nag-work, kung saan network, dapat full support yung network. Dapat full support yung publisher. Kasi I have that experience before. Ito na guys yung exciting part. Nilaglag ako kasi hindi kasama sa demanda yung publisher, hindi kasama sa demanda ng editor, ikaw lang dinimanda, so bahala ka sa abogado mo. So may mga ganong situation. Siguro before I Mhm. ask my next question, the three giant networks may comment on what TV Senator Raffy and sa print yun, Mr. Chair. So dapat i-require na natin, pag talent ka at kapag dinimanda yung talent na yon, whether yung talent lang mismo dinimanda, dapat bigyan ng abogado, bigyan ng legal assistance.
Do you practice that? Mr. Chair, just to respond to the good senator and to the chair, for GMA Network, I can say, because I'm head of litigation, I'm assistant vice president for litigation, that all instance of libel involving GMA personnel, we provide counsel, not just in-house, but we also have our external counsel here with us. And there's never a case, at least for GMA, where a libel case, someone who was been libeled was left fending for himself. At least for GMA, we can say that. Ano yung pinakamabigat na kaso na hinawakan ninyo aside from libel? Um, for libel, Mr. Chair, sometimes out of most of the tactics na ini-involve sa libel, I think Senator Tulfo can relate to this. Senator Tulfo can relate to this. Minsan sa probinsya, dinidemanda yung talent namin. So if you are a starting out reporter, ang hirap naman pupunta ka ng Kidapawan, for example, to litigate. So perhaps that could be an area where we can look into probably changes in the line. So, ibig sabihin, alam ng mga networks na kinasuhan si Raffy Tulfo. Pero hindi alam ng COMELEC. Kaya nakalusot si Raffy Tulfo. 'Di ba? Can you just imagine? A network like GMA knows. 'Di ba? Pero ang COMELEC hindi. Bakit? Libel law, yung venue, kasi that's one way of harassing a media personnel, especially now that a media report is seen on the internet. So one common strategy is for you to file a case very far so that yung pobreng reporter will have to travel. What he's referring to, Mr. Chair, yeah, I've experienced that, na taga Manila, yung media man based siya dito sa Manila, yung kanyang TV network or yung kanyang newspaper, and then yung magdidemanda sa kanya, didemanda siya Tawi-Tawi, sa Hulo, kung saan-saang lugar na lupalop, malalayo. At mahirapan siyempre yung pobreng reporter na pumunta doon, then nawawaran siya. Yun hanggang sa makulong. Why is that so? Bakit sa malalayong lugar dinidemanda? Mr. Chair, Doon yung unfortunately, Mr. Chair, the venue for criminal action for libel is kung saan Nabasa. nabasa yung report. Mhm. So while it is logical for them to file it here in Metro Manila, of course, mas madaling maiharas ang media kung kakasuhan mo. Eto, let's try to find balance here, no? Unang-una sa lahat, isa sa pinaka nagmarka sa akin about, writing up something, no? Producing content. Meron ako isang napanood na video coming from a mass comm graduate. Sabi niya sa akin, or sabi niya rather sa video na yun, sa school daw, hindi naman daw tinuturuan kung paanong sumulat. Ang pinakatinuturo kung paano bebenta ang isisulat. So really, Filipinos are very much interested when it comes to content, no? Na scandalous ang dating. Okay? Kaya, itong mga reporters natin, it's not only information dissemination na kanilang ginagawa, but they need to find a way that yung tinatrabaho nila, yung pinoproduce nilang content, magkiklik, babasahin, papanoorin, and all the yada. To the point that at times, hindi ko naman sinasabing lagi, at times, talagang tumatawid sila sa pagiging illegal. Diba? Ngayon, bakit nga ba sila dinedemanda? Kung wala naman din talagang rason kung bakit, merong mga suit guys na unlawful na hindi naman, wala rin naman talagang saysay. Masabi lang na nagdemanda, di ba? Mo siya sa malayong lugar.
Go, Mr. Chair, it's about time that we have to revisit that law and probably change it para naman maging fair sa, hindi lang sa mga taga-media, kung hindi sa lahat, even sa mga vloggers, para masiguro na hindi maging harassment yung pagpapile ng libel or any case for that matter laban doon sa kinakasuhan. Kasi mahirap naman, papailang ka sa napakalayong lugar at ang masaklap pa niyan, there were Alam mo, natatawa ako dito sa sa facial expression ni Senator Jinggoy. Feeling ko may mga ready siyang tanong na pagka binato niya kay Raffy Tulfo, babalik wasto instances na hindi alam nung pinailan na meron pala siyang kaso kasi tawi-tawi nga ulo. And then magugulat na lang siya, may warrant na, huli na siya di sa Maynila. And that happened to several people that I know. Mhm. So that has to be changed. Especially sa mga reporter, sa mga taga-media. ABS. Mr. Chair, for ABS-CBN, the company supports and helps in the defense of Do you anyone. provide legal counsel Yes, Your Honor, to those involved with Yes, libel Mr. cases? we do. How many libel cases have you experienced in your company? So, Your Honor, Ilan yung mga since nakasuhan ng libel? right now I don't have the number, but we have had several libel cases since way back 2006, Involving prominent personalities? involving Or, ha? Sino? GMA. Classmate ko po si Attorney Cruz, nagdedemandahan po kami minsan. Dahil sa libel. Okay. TV5? Ito na. Mr. Chair and Senator Tulfo, we acknowledge po yung naging experience nyo. In terms of TV5, it's the same, sir. Our news team abide by the content that they provide to the public, sir. Wait lang, So we wait lang, keep- wait lang. Saan part kaya yun? Mr. Chair and Senator Tulfo, we acknowledge po yung naging experience nyo. In terms of TV5, it's the same, sir. Our news team abide by the content that they provide to the public, sir. So we give legal assistance. I think in the last 5 years, we've had less than 5 or 10 libel cases. But So you sir- provide legal counsel to them? Yes, sir. That said po, I think meron din pong puwang para pag-usapan na sometimes you also take into consideration if there may have been violations as well by the talent or deviations from protocol. Kasi po the general standard naman po, even with their contracts, with their block timers, and with their talents, nakasaad na po doon na they would comply with MTRCB, KBP rules. So meron lang pong instances, for example, may nangyayari po na for live programming, meron pong mga deviations. So those are exceptions po na I think dapat din pong pag-usapan and i-consider po. Okay, I just want to add, Mr. Chair, TV5 is okay because nagtrabaho ko sa TV5. Aha. Talagang well provided ako sa lahat ng mga pangailangan ko, legal assistance. and Nakasuhan na all. kayo ng libel, di ba? Nung panahon ng T3, No? ata I think if I remember, and sinuportahan No. It's very stupid for somebody not to remember that they have cases. Lalo na kung ikaw ay na-convict. Dito sa portion na to, binigyan ni Senator Jinggoy na opportunity si Raffy Tulfo to come clean about his conviction. Okay? Actually, hindi lang po minsan na kinasuhan si Raffy Tulfo ng libel. Nagkaroon na po siya ng kaso ng libel. Okay? Wait lang Cases of Okay, punta tayo dito guys. So back in 2019, meron nga po siyang naging isang case, no? Na siya po ay na-convict. Palakihin natin guys. Okay, as you can see here, back in 2019, the Supreme Court affirmed the libel conviction of media personality Raffy Tulfo, a newspaper executive over a column he wrote. However, in 2021, he was acquitted. No? Ay, sorry.
Iba pala to. He was acquitted sa isa niyang ayan, 2021. The Supreme Court Division acquitted columnist Raffy Tulfo of libel as well as two of his bosses in Abante tonight. So, itong case na to at itong case na to magkaiba. Okay? Si Michael Guy, he's a businessman. Dito na-convict siya. Dito sa acquittal niya, this one is a different story din. Yep. So, iba to. Yan, public officers or accountable people. Blah, 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 blah. So, ibig sabihin, no? May mga cases din talaga si Raffy Tulfo na siya ay na-acquit sa libel suit. However, dito sa kaso niya kay Michael Guy, which was actually discussed by Teacher Mark sa kanyang live kanina, eto, na-convict siya dito. And again, it's under Abante. Abante rin ng ang kasama dyan. Okay? Wala pong kinalaman ang T3 dito na sinasabi niya. Which is siguro under ng news ng TV5. 'Di ba? Diyan pa lang dito pa lang sa part na to, huling-huli na siya na nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling, ayaw niyang aminin, or what? Kasi pag inamin niya na meron siya conviction ng libel, okay? Kung inamin niya dito na may conviction siya ng libel, napakalaking question nito sa COMELEC. Dahil ang libel po is meron pong nakarugtong na moral turpitude. 'Di ba? Any crimes nga with moral turpitude, ikaw ay hindi pwedeng tumakbo for public office. Naman kami ng TV5, binigyan kami ng legal assistance. See, hindi niya sinagot. Hindi niya sinabi, hindi niya pinoint out. Knowing that yung dalawang demanda sa kanya is parehong sinulat niyang article sa column ng Abante. Yung isa nga lang na-convict siya. Gusto ko lang po malaman ng lahat na sa Siguro feeling ni Raffy Tulfo parang nag-iba yung dibdib niya. 'Di ba? Parang ang dating tuloy parang nag-iba yung dibdib niya doon. Balik natin dyan. mga TV network at sa mga newspaper, maraming dinadaanan yan bago lumabas before it's off print or broadcast. Mayroong mga screening na ginagawa yan. May mga editor sa newspaper and proofreaders, so forth and so on. So, kapag na-demanda usually yung any member of, say, Channel 5, Channel 7, Channel 2, usually it's form of harassment. Para Pag dinemanda, form of harassment? Talaga ba? I'll give you one very good example. Ako nga hindi pa nagdidemanda eh. Okay? Pakita ko to sa inyo guys. Okay. So, this was last year. About a year ago, no? May nilabas na news ang TV5 at saka Facts First, no? Kumalat din to sa One News. Na eto, nag-react ako dito sa na to, sa post na to galing sa Twitter. Obviously, galing yan ng Twitter, no? No, tweet. Kitang-kita naman. Mukha siyang legit. 'Di ba? Ngayon, when I reacted to this, okay, pinakalat na ito daw, etong PubMat na to ay nanggaling ng Facebook. So originally pala, ito ay galing sa Facebook. Na may kumuha lang gaya ni Free Thought PH
at dinala po sa Twitter. Kasi mas nagbababad ako sa Twitter kaysa sa Facebook eh. Okay? Ngayon, nag-react naman si News 5. Ang pinapalabas nila, ito daw kinuha ko sa Facebook. Obviously, hindi. 'Di ba? Obviously, hindi. Dahil nakuha ko siya sa Twitter eh. Diba? Ito pala ay isang satire. May nakikita ba kayong nakalagay na satire? Walang nakalagay na satire, not unless gaya nito, satire only. Pinagagawa ni Philippine PDNS, Philippine Daily News Society. So nakalagay dyan satire. Tapos ito pala, is-satire din. Coming from Facebook. Which is again, nakuha ko siya sa Twitter. I don't even know that this one exists sa Facebook. Yan, no? Diba? ng network doon sa katiwala Hindi hindi ang pagdedemanda ng libel ay hindi harassment. Ang pagdedemanda ng libel is actually pagpoprotekta sa karapatan mo. Pero pagdating kay Raffy Tulfo, no, hinaharas daw. So, ibig sabihin, yung pagdedemanda niya kay Attorney Libayan is harassment din. Yun yung pinag-uusapan namin sa live ni Teacher Mark kanina. walian nung kung sino man Poncio Pilatong yon. And I've experienced that. So, kalimbawa, TV5, Parang ganito lang yan guys, no? Punta tayo rito. Sabi ko sa'yo, niready ko sarili ko dyan eh. Ito yung reaction ni Attorney Claire kay Raffy Tulfo. Bilang isang senador, panoorin po natin yung video. Alam mo, ano bang reaction ko dito? Unang-una, partner, meron bang pinapakitang influence si Senator Tulfo? Kasi siya pa yung tumawag sa chief ng PNP ng Makati. Na kung tutusin, ay kaso ito, di ko alam kung dapat siya makialam. Di ba? Kasi, syempre, kung gusto naman ni Aura na magreklamo, Pwede naman eh. kasi nasa edad naman siya eh. Oo. So, tingin ko, itong mga bagay na to, hindi na dapat siguro pinanghihimasukan ni Senator Raffy Tulfo sa dami ng problemang dapat niyang asikasuhin. O, di ba? Una, yung manghimasok ka sa issue na hindi mo dapat panghimasukan. Pangalawa, yung kung ano yung mga sinabi mo kay Aura. Gusto niyo pakinggan? Dito po nakita natin na talagang si Aura bastos dito. See? Sumobra na siya sa kalasingan kaya naging bastos na siya. Wala na sa lugar. Kumbaga feeling entitled na siya. Wow. Big word. Feeling entitled. meron pong pinapalabas na mga balita o expose tungkol sa isang katiwalian. And then yung tinatamaan doon, magdidemanda para mapahinto. Hindi rin. Not at all times. Pwede ako mag-agree sa kanya dyan, pero not at all times. The thing is, like, I'm gonna give you one very good example, ha? Take note, sino involved dito? Philippine Star and One News PH. Okay? So, lumalabas dito sa sinulat ni Miss Diana Suelto. DepEd condemns the title of the article for being highly sensationalized, inaccurate, and misleading. A perusal of the Vice President and Secretary of Education entire speech delivered at the Peace Village on 11 September 2023 would show that no point did she allude to rallies as being the reason for the alleged drop in enrollment. So sabi rin dito,
may it be verbatim or insinuation to even remotely support the title's conclusion. This is purely fake news. Okay? Doon sa sinulat nila. Ayan, no? Distortion of facts for clickbait purposes should not be tolerated. The department demands for Philippine Star and One News PH to make the necessary changes immediately to avoid spreading false statements. Mismo, itong mga to, no? Asan na yun? Oh, tingnan natin. One News PH is an online presence of One News. The all news channel of Signal TV and the synergy of journalistic strength of the Philippine Star TV network, Business World, and under Mega Media Quest Holdings. So basically, itong mga to magkakasama sa isang holdings. Tama ba? Ngayon, dito sa sinasabi ni Raffy Tulfo, nakakatawa siya. May mga fake news. No, may mga articles na ginagawa as a fake news for clickbait. And that's one of the best example. Yung ginawa nila very recent lang kay VP Sara. Although TV5 is saying lahat ng sinasabi doon sa report ay tama, kaya lang yung nasasaktan, magdidemanda. Talaga ba? Kasi ang kakaibahan po kasi sa mga TV network sa mga newspaper kumpara doon sa mga independent blogger, may accountability kasi ang mga reporter. I really don't think so. I really don't think so. Gaya nga ng sinabi ni ni Teacher Mark kanina. But anyway, that will gonna be a different topic. For now, I'll just gonna focus doon nga sa mismo sa sariling bibig ni Raffy Tulfo. Nagkaroon na siya ng opportunity, guys. Nagkaroon na siya ng chance na aminin in public to come clean. Imagine mo, no, yung tanong ni Senator, alam mo yun, I don't get it, no? I really don't get it. Mismo sa pagmumukha ni Senator Jinggoy, nagsinungaling siya. Hindi naman tanga-tanga yun si Senator Jinggoy not to know na meron siya conviction ng libel. Everybody's talking about it. It's very impossible na hindi alam yan ni Senator Jinggoy. Do you really think he would be asking that question kung di niya alam ang sagot? And with that, obviously, isa lang yung napatunayan ni Senator Jinggoy na sinungaling siya. Parang debate lang yan kahapon eh. Yung tanong ni Senator Jinggoy is answerable by a yes and a no. Pero ang ginagawa, nag-e-explain. We don't need explanation. Napaka-subtle pa nga ni Senator Jinggoy dyan eh. Alam mo kung bakit? He could have asked kung siya ba ay libel convicted. Kung nagkaroon na ba siya ng conviction. Pero iba yung sinabi niya ay T3. Tingnan mo, we don't even know na meron pala siyang libel case during his time sa T3 na yan. So yung T3 ba yan? Yung T3 na yan na ano niya sa TV5. May connection ba yan? Doon sa Abante. Kanina nga, chinek din ni Teacher Mark, kung may connection ba ang T3 at saka ang tawag dito, ang TV5 at saka Abante, meron bang connection sa isa't isa? Wala, hindi. Diba? Imagining mo, that was a very sweet spot. You could have come clean, Raffy Tulfo, but yet you choose not to. The question was simple. Nagkaroon ka na ba ng kasong libel? And the only thing na sinabi mo was with T3 and you really don't wanna talk about it. Hindi ka naman kailangan tulungan ng TV5 tungkol doon. Ngayon, if it's just a premise about si TV5, diba? Tapos nagre-reklamo siya kanina.
na siya lang yung kinasuhan. Actually, doon sa mga kaso niya, kinasuhan ang publisher, ang company, at saka siya. Diba? Wanna make sure that's correct. The Supreme Court ordered media personality Raffy Tulfo and executives of a tabloid newspaper to pay 1.721 million over a libelous article he had written more than a decade ago. More than a decade ago, which is basically, I think it was in 2004. In a decision dated April 10 but made publicly only recently, the SC Third Division ordered Tulfo and representative of Abante Tonight's publisher to pay complainant Michael Guy 500,000 in moral damages, 1 million in exemplary damages, and 200 in attorney's fee. More than a decade ago ang tinakbo ng kasong to. And the only thing na inappeal nila was because gusto nilang pababaan yung value na to. It wasn't because na gusto nilang patunayan sa higher courts na wala silang kasalanan dyan. Dahil inamin naman din ni Raffy Tulfo dito sa kaso na to, no, na second-hand information lang ang kanyang nakuha. And si Michael Guy po ay isang pribadong tao. Okay. Guy sued Tulfo na executives of Abante over a media personality March 24, 2004. Column published in tabloid, Tulfo accused Guy, a businessman, of approaching a government official over an alleged tax fraud investigation. Tapos palalabasin ni Tulfo na nagsasabi siya ng totoo. Diba? Na tuwing may nilalabas na article, ang mga article tuwing may lumalabas na news, Bible truth agad. Obviously, hindi. Diba? Oh, para mas lalo nyo ma-appreciate. Ayan. Sinulat ni Raffy Tulfo. Anyway, so, yun nga. Nakakatawa. Yun yung pinaka-sweet spot niya eh. Yung tinanong siya ni Senator Jinggoy, and yet nagawa niya pa rin. Diba? Inamin niya na nagkakaso siya. Pero hindi niya directly sinabi if na-convict siya. Again, hindi nga natin alam na meron nakinasuhan din pala siya sa T3 ng libel. Tapos 2 kaso ng libel, yung isa na convict, yung isa na acquit. Imagine mo kung gaano nakaraming kaso ng libel meron si Raffy Tulfo. Tapos gusto niyang i-decriminalize. Diba? He's taking advantage of the part na siya ay nasa Senate para makagawa siya ng batas or ma-amend ang batas about sa pag-criminalize ng libel. Bakit ko sinabi? Nung una ayaw, maraming nag-aayaw na hindi daw dapat i-decriminalize ang libel. So sabi niya, exempt na lang daw ang mga traditional media. Wow. But then again, even sa mga vloggers, ako personally, nag-agree ako sa kanya. Dapat mayroong government body na nagko-control sa mga ng vloggers. Whether it's about political, anything. Dahil marami din naman talagang nagpapakalat ng maling information pagdating sa mga vlogging. Diyan sa parte na yan, pwede ako mag-agree sa kanya. Pero to decriminalize libel, tapos mag-apply sa kanilang magkakapatid, no way. Diba? Maraming nga nagsasabi, very self-serving. And by the time nung time rather, na pinag-uusapan ng decriminalization ng libel, inasuhan naman ng libel yung kapatid nilang si Tulfo. Funny, right?
Anyway guys, again, pag-usapan natin yung isang part pa dun sa Senate, sa committee hearing na yon. Marami tayong mapag-uusapan. It's about kung gaano kaliit ang tingin ni Raffy Tulfo sa mga vloggers. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Team replay tayo sa post-debate reaction ni Attorney Claire. Mukhang maganda yung niya doon, yung kanyang sinabi. I mean, definitely, as always naman, marami naman tayo natututunan kay Attorney Claire. Again, thank you kay Teacher Mark kanina. No? Nalaman ko yung tungkol dito through his live session. What else? See you in the next video.